excited this morning to continue our sermon on the book of Timothy. And we're going to talk this morning on the book of Timothy chapter 4, verse 1 to 5. Amen? Let's read because I believe this is a very important message for us this morning. I believe that the gospel is really important. Amen. The glorious gospel of God's grace is as important today as it has ever been. So let's read the book of Timothy chapter 4, verse 1 to 5. Thank you for coming once again. And even those of you who are watching live, I believe we have brethren there, there's still invitation. So enjoy your time there. Enjoy your vacation. Spend time with your family. And those of you who are just coming back from vacation, welcome back to Kuwait. Amen? Let's read. Now the Spirit speaketh expressly that in the latter time some shall depart from the faith, giving heed to the seducing spirits and doctrines of devils. Speaking lies in hypocrisy, having regard themselves with their ardor, forbidding to marry and commanding to abstain from prostitution, which God hath created to receive with thanksgiving of them which believe and know the truth. For every creature of God is good, and nothing to be refused, if it is received with thanksgiving, for it is sanctified by the word of God and prayer. Let us pray. Father, we thank you. We thank you that your word, they are light and spirit. Father God, as I'm going to share your word to your people today, use your servant and instrument. Only give me honest conviction, clear speech, so that I may preach your word with power and boldness, without compromise, to bring glory and honor to your name alone. In Jesus' name, amen. 1 Timothy chapter 4, verse 1 to 5. Throughout the New Testament, we are urgently warned of false teacher, deceitful spirits, and doctrines of demons. Everybody says, doctrine of demons. Doctrine of demons. Indeed, satanic attacks on the people of God are evident throughout the entire Word of God. If you read the Hebrews chapter 11 list, numerous people of faith and the terrible way that many were treated in the Old Testament times. And here, in Paul's letter to Timothy, we are similarly warned by the Spirit of God that in the last days, some will fall away from the faith because they give heed to the false teachers, deceitful spirits, and doctrine of demons. One more time, doctrine of demons. Doctrine of demons. In the latter days, ibig sabihin sa huling panahon, even yung mga Christian, marami daw, hindi kumunti, ang tatalikod sa kanilang pananampalataya dahil sa mapanlinlang na aral ng mga demonyo. Alam niya mga kapatid, pag sinabi mong aral ng demonyo, hindi ito yung aral na naririnig natin na sasabihin nila, kailangan nating maghandog ng dugo. Kailangan nating uminom ng dugo. Ano, hindi lang. Yes, yan yung mga aral ng mga demonyo. Pero yung doctrine ng mga demons, pakinggan niyo ito, na kapag tinitwist ang gospel, yan ay doctrines of demons. Alam niyo po ba yun, mga kapatid? Guarding the truth of the glorious gospel of God's grace is, pakinggan niyo, as important today as it has ever been. Kung noon ay mahalaga yung pag-aaral nito dahil napakaraming mga bulaang guro, mga bulaang propeta, lalong higit na mahalaga ngayon dahil napakadali ng alin? Nang mag-access sa internet ng mga turo, at kapag hindi tayo nagbantay, hindi tayong naging matyaga sa pag-aaral, maaring malinlang tayo. Isang click lamang sa internet, napakarami ngayong lumalabas sa mga TikTok, kahit napakaraming mga vlogger na hindi naman nag-aaral ng Biblia para mayroon lang silang maipost sa kanilang vlog nila.
kapag hindi tayo naging maingat, yung mga aral po nila, mga kapatid, with love and respect, hindi po yun gospel. Kaya, kailangan alam po natin yung aral po ng Diyos. Guarding the truth of the glorious gospel of God's grace is as important today as it has ever been. God's people need to know how to conduct themselves in this fallen world system and how to protect themselves from all forms of apostasy and evil. Sabi sa verse 1, but the Spirit explicitly says that in latter times some will fall away from the faith, paying attention to deceitful spirits and doctrines of demons. Actually, dito lang ito nabanggit yung doctrines of demons ito Sabi niya, maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw. Pag sinabi mong, pag sinabi mong huling araw or latter times, kailan nag-umpisa yon? Kasi noon pa ito sinabi. Kailan nag-umpisa ito? Para hindi tayo malito. After ng resurrection po ng Panginoon, doon nag-start. Okay? So, kung noon pala yon, 2,000 years na, lalo ngayon. Parang hindi mo alam yung exact na taon, yung exact na buwan, exact na lugar, eksaktong oras. Hindi mo kailangan alamin yun kasi kung may nagsabi nun, huwag kayong maniwala. Kasi hindi totoo yun. Wala pong nakakaalam nun. Pero parang ang kalagayan niya, parang isang babaeng malapit ng manganak. Tiyak na yung malapit ng manganak, talagang kapanahunan, manganganak yun sa kapanahunan niya. Hindi mo lang talaga alam eksaktong-eksakto yung oras na at saka yung araw na yon. Pero tiyak darating po yun. Maliwanag? Sabi niya, maliwanag. Diba si maliwanag? Maliwanag. Pag sinabi yung maliwanag, yung illumination ito talagang hindi siya blurred. Kumbaga, talagang clear. Pinapaalam sa atin. Sabi niya, maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. You read that? Tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. Why? Maraming mga dahilan. Ano yung mga dabi mo? Alam mo ba yung dahilan? Napakarami. Sinabi ng scripture yan, pero we don't have much time. The love of money. Ano ba yun? Isa yun. Number 2, yung tinatawag na the pride of life, the lust of the flesh, and the lust of the eye. Strategy ito ni Satan. In the Garden of Eden, nagtagumpay siya. Sinubukan niya uli kay Jesus, pero nabigo siya. Why? Kasi si Jesus, alam niya yung salita ng Diyos. Amen. At dahil dito, lumaya si Satanas. Hindi siya nagtagumpay. Amen? Tingin mo yung katabi mo. Ikaw kaya magtatagumpay yan? Praise the Lord. Amen? Mananagumpay yan. Amen? Mananagumpay yan. Palapakan natin ng Panginoon. Tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. Ito pa. Susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Ulitin ko, katuruan ng demonyo, kapag ka hindi itinuturo yung ebanghelyo ni Kristo, tinituwis. Iba yung pangaral nila sa divinity, sa deity of Christ. The finished work of Christ, then hindi po yung gospel. Wala pong half gospel, kailangan kumpleto. Amen? Kapag hindi itinuturo ng buo yung gospel, yung ebanghelyo, hindi kumpleto, doctrines ng demons yun. Counterfeit yun, mga kapatid. Amen? Kapag ang itinuturo ay puro kabanalan na lamang, kahit anong gawin mo, banal ka na, hindi ka na nagkakasala, hindi gospel yun. Kailangan tinuturo yung kasalanan, yes, kasalanan, pero hindi ka magtatapos doon. Kailangan, pakinggan nyo, itinuturo din yung alin? Yung pag-ibig ng Diyos. Yung pag-ibig ng Diyos, pinatunayan niya, God demonstrated His love toward us while we were still sinners. Christ died for us in Romans chapter 5 verse 8. Laliman ko ng konti. Bakit? Kasi yung finished work ni Christ, yun lamang ang magiging bunga, dahilan, upang ikaw at ako, tayong lahat, ay magkaroon ng kapatawaran sa harapan ng Diyos. At because of this, yung ating pakikipag-isa, pananampalataya kay Jesus,
tayo ngayon ay itinuring na banal, hindi dahil sa aking mga gawa, sa mabubuti kong gawa, kundi sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, at dahil sa pakikiisa ko kay Kristo, ako ngayon ay itinuturing na banal. Kaya sa harapan ng Diyos, yes, we are holy in the eyes of God, but at the same time, we are sinner. Sinner and saint at the same time. My faith in Christ makes me holy. Amen? Maliwanag na. Clear. Dapat yung gospel maliwanag na turo. Yung gospel, pag narinig mo, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Amen? Narinig mo yung gospel. Paano mo narinig? Mayroong nag-respond sa pagtawag ng Diyos. In Romans chapter 10, verse 13, may nag-respond sa pagtawag ng Diyos. Nung nag-respond siya sa calling ng Panginoon, pinangaral niya yung salita ng Diyos. Nung ipinangaral yung gospel sa iyo, pinangaral sa iyo kay Kristo, narinig mo yung gospel. Nung marinig mo yung gospel ngayon, ito yung nagtulak sa iyo ngayon para ikaw ay magsisi. That is repentance. Pakinggan nyo. Ngayon, bakit ka magsisisi? Kasi nakita mo yung dumi ng kasalanan mo. Sino ngayon ang kumilos sa iyo para ikaw ay magkaroon ng pusong nagsisisi? That is the conviction of the Holy Spirit. Ano po yun? Yung tinatawag po ng alin? Works of the Holy Spirit sa iyong buhay. At dahil kumilos yung banal na Espiritu sa iyo, ikaw ngayon ay magkaroon ng pusong pagsisisi, nagkaroon ka ng pusong nagsisisi, hihingi ka ng tawad naman sa Panginoon. Ngayon, si Kristo ngayon ay kilalanin mo bilang Panginoon tagapagligtas. Paano ka nagkaroon ng pananampalataya? Nung marinig mo. Pero tandaan mo, kahit yung pananampalataya mo, that is the grace of God. Kasi kung wala yung grace ng Panginoon, hindi ka makakapanampalataya sa Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Buo yung gospel. Amen? Kasama yung pagsisisi, kasama yung biyaya ng Panginoon, yung pag-ibig ng Panginoon. Buo dapat na marinig natin yung gospel. Kasi kapag hindi buo yung gospel, hindi doctrines ng Panginoon, anong klaseng doktrina yun? Hindi ko sabi, katuruan ng mga demonyo. Di natin alam kung minsan, kasi nagbabalat kayo. Amen? Balat kayo pala. Ang pag-ibig mo. Yung balat kayo kasi hindi mo mahalata yan. Kaya nagbabalat kayo. Akala mo totoong totoo, yung pala hindi totoo. Amen? Amen. Jesus Himself, ang Panginoon Jesus mismo, warned of false Christ and false prophets who would arise in the end time, showing false signs and lying wonders in order to lead others astray, even deceiving the elect of God. Ibig sabihin, ito na yung mga nasa church na. Ito yung mga nakarinig na ng gospel. Pero posible pa rin na sila'y madaya. Paano? Kapag hindi strong yung foundation mo. Kaya, nagpapatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Even Peter, si Peter warned of scoffers. Scoffers kasi ito yung the mock God. Pinagtatawanan lang yung aral ng salita ng Diyos. Ito yung ibig sabihin ng scoffers who would come in the last days, following after their own lusts and mocking believers about the promised return of Christ for His saints. And here, the very Spirit of God Himself explicitly warned of this approaching deception and this counterfeit claims. Satan and his demonic principalities and powers are the enemies of our soul. They roar around like a roaring lion, seeking whom they may destroy. Kasi, bakit? Parang yun yan na umaatungal eh. Yun naman kasi, alam niya kung sino yung weak. Kapag sino yung weak, yun ang kanyang target. Kasi, yung leon, alam niyo yung deer, tsaka yung leon. Okay, nakikita nyo, yung leon kasi, hindi ka agad-agad umaatak yan. Aatungal muna yan. Okay? Pag atungal niya, ang gagawin niyan, tatakbo siya sa una, pero hindi pa yun ang kanyang target. Kung baka titingnan niya lang muna kung sino yung mga tatakbo doon, tapos kung sino yung mga mayroong kapansanan, mayroong mabagal tumakbo, yun yung kanyang target. Bakit? Kasi alam ng lion, ng yon, na mas mabilis yung deer sa kanya. Pero kapag ka natakot siya,
At mas mabilis siyang mapagod. Yung yun, kaya kapag siya'y umatake, titiyakin niya, at least hindi masasayang yung kanyang resistensya. Kaya, ang gagawin niya, siya'y parang umaaligid. Tinitingnan niya. Alin? Kung sino yung mahina, hindi talaga seryoso. Ito yung target ko ngayon. Ito yung target ko, di ba? Kaya, kailangan you have to surround yourself, yung foundation ng salita ng Diyos, kailangan mayroong kang protection upang pag-atake, hindi ka agad-agad maghapi. Amen? Kaya sabi niya, indeed, they will often present themselves as angels of light in order to infiltrate the church, deceive the body of Christ, and cause Christians to become unfruitful. Counterfeit ito eh. Bakit? Kasi, ginagamit naman nila yung salita ng Diyos. Kasi they present themselves as an angel of light. Even in the book of Galatians, sabi niya, no wonder, even Satan can masquerade himself as an angel of light. Para saan? Hindi naman siya yung mukhang talagang nakakatakot ang mukha na mayroon siyang sungay para ikaw ay madaya. Tingin mo pa lang, lalayo ka na. Pero kung gwapo, di ba? Medyo madipuno. Di ba? Tapos yung mga pangaral, talagang maano ka, di ba? Talagang madaling yung kaakit-akit, di ba? Kasi yung tao, ang unang tinitingnan niya yung panlabas. Likas kasi yun eh, kasi hindi mo naman nababasa yung puso ng tao, isn't it? Kaya halimbawa, magbigyan ko ng halimbawa. Halimbawa, ito, yun naman dito talaga, napakalinis ito. Pinakuluan pa nga ito eh. Pero pag nakita mo yung basong ito, napakadumi dito sa labas. Kahit alam mo na malinis yung loob, hindi mo siya iinumin. Kasi iisipin mo, marumi yung loob. Kasi, ang tinitingnan natin, likas sa atin, na hindi tinitingnan natin yung labas. Pero salamat sa Panginoon, for the Lord does not see as man see, for man looks outward, but the Lord looks at the heart. Amen? Hindi naman nakikita, likas lang yun eh. Kaya, dapat maging discerning tayo. Amen? Sabi mo siyang katabi, huwag ka lang sa labas tumitingin. Sa labas. Di ba? Tingnan mo rin. Di ba? Kasi maya sa umpisa, kailangan mong kilalanin mabuti. Kasi mayroon sa umpisa, sa una parang mabait. Bakit? Kasi mahinahon, gentleman ang dating sa una, napakaganda yung sa una pinapakita eh. Pero pag katagalan na, unti-unti mong nakikilala na, medyo talaga lumalabas na yung talagang tunay na buhay. Makikilala mo yan, matitest mo eh. Yung paglipas ng mga panahon, makikilala mo at lalabas talaga yung tunay niya. You will know them by their fruit, sabi nga ni Jesus. Amen? But we ourselves can too frequently be off guard by leaving our first love for the enticement of the world and the appetites of the flesh. Unless we are vigilant in our spiritual life, we can find ourselves walking in the counsels of the ungodly, standing in the way of sinners, and drinking from the broken cisterns of the world. Without due care, we can lapse in our spiritual walk and thus neglect our spiritual growth. Kapag hindi natin binintayan yung ating sarili, hindi natin alam, sa una pa lang, sabi na akin nung, nagtanong sa akin kagabi lang eh. Sabi niya, Pastor, paano po yun? Sabi niya, pag umuwi ako ng Pilipinas, sabi niya, umiinom ako. Okay lang po ba yun? Sabi niya sa akin. Kasi tapos magaling eh. Sabi niya sa akin, mayroon siyang scripture na sabi niya, sabi naman ni Paul, di ba? Inuutosan niya si Timothy na uminom ng kunting alak. Sabi ko, magaling ito. Talagang binigyan niya ako ng verse. Dinagdagan pa niya. Sabi niya ng Biblia, hindi sinabi ng Biblia, do not drink. Pero sabi niya, do not get drunk with wine. Ephesians chapter 5, verse 18. Praise God. Siyempre, pinagkantaan ko na yun. Matagal ng panahon eh. Kasi yan din ang reason ko dati. Okay naman, hindi ka naman lalasing eh. Okay? Basahin natin kung sinasabi ng Biblia, sabi ko sa kanya. Tingnan mo.
Kasi nakapokus ka doon sa drink lamang. Dalawang klase ang alak, sabi ko nung panahon na yun. Isang nakakalasing, tsaka isang hindi nakakalasing. Hanggang ngayon nga, meron, di ba? Di ba? Kaya nga mayroong proof yan eh. Pagka, ang pinakamalakas kasi, alam mo yun, pagka yung mga brandy, medyo malalakas yan eh, sa proof eh. Kaya nga, ang alam ko, naalala ko nung araw, mas malakas yung proof ng 90 proof kasi yung Gilbis, Tequila. yung Gilbis kaysa 90 proof yun, 80 proof lang kasi yung Hinebra eh. I still remember that eh. Di ba? Pag yung Gilbis, lagyan mo siya ng ano dati yan, ng lime juice yan, mas malakas ng kunting proof nun eh. Kahit yung brandy na 90. Sabi ko, mayroon ko nga tinatawag, kasi nung nagtrabaho ako sa Tagaytay Highlands, meron kaming isang magaling na bartender. Pag gumawa siya ng isang cocktail, isang pinakamatapang, yung tinatawag na zombie cocktail. Isang ano lang yon, shot lang, pwede kang malasing, isa lang eh. Bakit? 7 kinds of drinks yun na pinaghalo-halo. Isang shot, di mo kailangan uminom isang baso, no. Isang shot lang, tapos na. Pinaghalong brandy, pinaghalong tinatawag na rum, tapos yung gin, pinaghalo-halo yun, tapos mayroong grenadine syrup or something. Pag ininom mo yun, parang ang sarap, hintayin mo ng konti. Kasi I think it's wing-wing ang tawag yata doon, wing-wing, I forgot it eh. Wing-wing, Wing-wing, yeah, that's right. Wing-wing ang tawag doon. Yun, wing-wing ang tawag doon. Para kang talagang zombie. Na ano na yun. In fact, yeah, yun, yeah. Mabilig siyang malasing. Noong panahon na yun, mayroon po tinatawag na may mga proof po yan. Si Jesus nga, sabi nila iba, di ba? Di yung kanyang first miracle niya, di ba? Ito yung water into wine. Minum din sila ng wine. So hindi masasabi yung pinapainom ni Jesus ng panahon na yun, hindi nakakalasing. Alakan naman si Jesus, magpapainom siya ng wine. Pero totoo yun, na kapag uminom ka ng napakarami, kahit na yung proof niyan, 5 proof man yan, o 10 proof lang, pag narami, pwede bang hindi ka malasing? Malalasing ka. Kasi habang dumadami, lumalaki yung proof nun. It's just a common sense naman yun, isn't it? Di ba? Pero huwag kang mag-focus dyan, sabi ko, dito ka mag-focus sa sinabi ni Paul. Mabuti na sa akin ang huwag uminom at kumain ng karne kung ikakasama naman ng aking ibang kapatid. Okay, so it's your matter of your conscience because the kingdom of God is not a matter of eating and drinking. Pero kung iinom ka, alam mong mayroong matitisod, huwag kang iinom. Di ba? Hindi naman talaga sinasabing kasalanan eh. Di ba? Pero tandaan mo, saan ba nag-uumpisa ang mga social drinker bago naging malasing? Nagsimula sa patikim-tikim. Di ba? Ayun din? Alam nyo lang? Saan nag-umpisa? Tikim. Bago naman naging ano yun, bago siya nakakuha ng isa, nagkaroon ng one night stand. Doon nag-umpisa yun. Nagkaroon ng isang stick na sigarilyo, naging isang kaha. Naging isang shot, naging nalasing na. Tanungin yung iba kung saan siya nag-umpisa. Kaya, huwag mong i-underestimate yung maliit sa umpisa. Kasi yung maliit na butas lumalaki. Ayaw, gusto niyo, antayin ko na lang. Umusap na eh. Kunding kusot, dumatay talaga yun eh, di ba? Kaya, how important, therefore, in these last days, to buckle on the whole armor of God, to stand fast in the faith, to persevere in tribulation, to be vigilant in prayer, and steadfast in praise with thanksgiving. Kasi sabi nga ng Biblia, maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay tatalikuran ng ilan ang pananampalataya, susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at sa mga kaduruan ng mga demonyo. Right? Paying attention to deceitful spirits and doctrines of demons. Verse 2, speaking lies in hypocrisy, having their conscience seared with a hot iron. Sabi sa New Living Translation, sabi niya, these people are hypocrites and liars,
and their consciences are dead. Ang mga katuroang ito'y pinalalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budhi. Madali nang naman tandaan yan Pinagbabawal nila sa mga tao, sa kanilang mga membro, huwag yung gawin yan, pero sila mismo yung gumagawa. Kita mo? Kaya tama yung sabi ni Jesus Nung panahon ni Jesus, kaya galit na galit sa kanya yung mga teachers of the law, kasi sabi ni Jesus sa kanyang mga disciple, sundin mo ang itinuturo ng mga Pariseo, pero wag nyo silang tutularan. Bakit? Kasi hindi nila ipinamumuhay ang kanilang itinuturo. Si Jesus nagsabi Hindi niya sabi niya, huwag mong pakinggan. Alam ni Jesus kasi, salita ng Diyos yung nila yung ginagamit Pero sabi niya, huwag nyo silang tutularan. So here, even in Paul's descriptions of false teachers in Ephesus, continues from verse 1. Here he adds the idea that these dangerous voices are not entirely honest. He describes them using the Greek terms hypocrisy and pseudologon. These are literally hypocrites and liars. Yun ang ibig sabihin nun. Hypocrites and liar. A true hypocrite is not one who teaches something they fail to follow, but one who teaches something they don't really believe. Kita mo, yun yung palang ibig sabihin ng hypocrites. Sila mismo, sinasabi nila, tinuturo nila, pero sila mismo hindi ginagawa ni pinaniniwalaan man. It is bad enough when a man teaches error because he lacks biblical understanding. But when someone deliberately, patuloy yun, continuous tuloy-tuloy, deliberately and systematically sets out intending to deceive believers, the issue is greatly intensified. The warning against approaching apostasy during the present church age is a major subject in many New Testament epistles. The Holy Spirit explicitly tells us in this chapter of Timothy that in latter times, some will fall away from the faith because they paid attention to these deceitful spirits and doctrines of demons. Maliwanag yun Kaya mag-ingat po tayo sa mga pinapanood natin, pinapakinggan po natin. Amen? Verse 3. Sabi mo yung verse 3. Ito pa, kita mo. Forbidding to marry. Diba? Maraming ganyan, makikita natin. Ayaw ko nang magbanggit, maraming mga sekta. Pero, alam natin yan. Forbidding to marry and commanding to abstain from meats which God had created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth. Sabi sa NIV version, they forbid people to marry and order them to abstain from certain foods which God created to be received with thanksgiving by those who believe and who know the truth. Everybody say, know the truth. Know the truth. Yun, kapag alam mo kasi yung truth, malayo pa lang, nag-uumpisa pa lang, nadidiscern mo na, iba ang patutunguhan nito. Ano to? Deceive ito. If you know the truth. Because the truth shall set you free. In other words, meaning knowing the truth shall set you free. Amen? Pinagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain. Mga pagkain nilikha ng Diyos upang kainin may pasasalamat ng mga mananampalataya at nakakaunawa ng katotohanan. So mahalaga yung nakakaunawa ng katotohanan. Kapag sinabi sa iyo, huwag kang kumain nitong karning ito kasi bawal yan. Yan, sarap ng lechon Bakit mo ko pinagbabawalan? Praise God, alam mo yung salita ng Diyos. Kaya alam mo yung salita ng Diyos, pakain ka ng lechon, enjoy mo. Huwag ka lang magsusubra talaga kasi baka may ma-high blood ka naman. Amen? Lalo ngayon, magki-Christmas pinagbabawalan ka. Hindi pwedeng gano'n. Kasi the context here in 1 Timothy chapter 4 verse 3 is important for understanding its meaning and significance. In this verse, Paul is warning Timothy about false teachers and their teachings. Specifically, he mentions two particular teachings dito, particular teachings that these false teachers were promoting within the church. Pinopromote nila ito Tinuturo pa nila sa'yo within the church nga number 1, forbidding to marry and commanding to abstain from certain foods. The theme of this verse revolves around the idea of legalism
and false teachings. Throughout the New Testament, there are numerous warnings and exhortations against legalistic teaching that seek to add man-made rules and regulations to the gospel of Jesus Christ. In this verse, Paul is cautioning Timothy about these specific forms of legalisms that were infiltrating the church. The prohibition against marriage likely refers to an early form of asceticism, tinuro ko last time yan actually, which held that physical pleasures and desires, including sexual relations within marriage, were sinful or impure. This teaching contradicts the biblical view of marriage as a sacred and honorable union blessed by God. Di ba? Isipin mo, tinuturo nila. Alam nyo kasi kahit yung sex na yan, ano yan eh, evil yan, kasalanan yan. Paano tayo nandito lahat kung hindi dahil doon sa sex? Because of that. Pero, mayroong boundary na binigay ang Panginoon. Saan? Pakinggan po ninyo. Pakinggan ninyo. Hebrews chapter 13, verse 4. Ano pong sabi dito? Hebrews chapter 13, verse 4. Marriage should be honored by all. And the marriage bed keep pure, for God will judge the adulterer and all the sexually immoral. Nakinggan niyo mga kapatid? Hebrews chapter 13, verse 4. Amen? So dito makikita natin na even sa New Living Translation, sabi rito, give honor to marriage and remain faithful to one another. In marriage, God will surely judge people who are immoral and those who commit adultery. Pakinggan niyo ito, balik mo dun sa NIV version. Sabi niya, marriage should be honored by all. Diba si marriage? Marriage. And the marriage bed, you get it? Keep pure. For God will judge the adulterer and all the sexually immoral. So, regalo pala ng Panginoon yan. Exclusive saan? Sa mag-asawa. Dapat ituring na marangal ng lahat. Sabi sa Tagalog, dapat ituring na marangal ng lahat ang pag-aasawa. So, hindi pinagbabawal ng Panginoon yung pag-aasawa. Di ba? Pero yung iba, pinagbabawal yun. Huwag na ngayon mag-asawa. Basta maglingkod na lang kayo sa Panginoon. Kasi maganda yan. Ngayon, kung yan talaga ang pagkatawag sa iyo, huwag kang mag-asawa. Pero kung hindi ka makatiis, sabi ni Paul, mag-asawa ka. Kasi mas mabuti ng mag-asawa kaysa magkasala. Di ba? Pero huwag ipagbawal. Di ba? Yung mga disipulo nga, may mga asawa eh. Di ba? Pero si Pablo, hindi na siya nag-asawa. Pero hindi niya pinagbawal. Bakit hindi na siya nag-asawa? Kasi nga, itinalaga niya yung kanyang sarili para sa paglilingkod sa Panginoon. Pero dapat hindi pinagbawal. Sabi niya, dapat ituring na marangal ng lahat ang pagkaasawa at maging tapat kayo sa isa't isa. Di ba? Tanay mo katabi mo, loyal ka ba? Naman, tanay mo, parang hindi kayo tumingin sa akin. Huwag kayo managod. Di ba? Pinapangin natin? Tinan mo yung katabi mo, faithful yan. Di ba? Parang hirap na ka. Parang hirap tumingin ng, alam mo kung mahirap makahanap sa loob ng church ng faithful tsaka loyal, how much more siguro dun sa labas, di ba? Amen. Ang hirap kasi ng ano ngayon, yung mga loyal na eh. Di ba? Marami lang mga loyalist lang. Pero alam mo, dapat ituring na marangal ng lahat ang pag-aasawa at maging tapat kayo sa isa't isa. Sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at nangangalinya. Actually, magkaiba kasi yung tinatawag doon sa, yung tinatawag na fornicator sa adultery. Number one, fornicator, kapag ikaw ay nakikipagtalik ng hindi mo asawa, fornicator yun. Kapag ikaw ay may asawa ka, nakikipagtalik ka sa hindi mo asawa, adultery yun. Clear? Amen. Paliwanag na. Amen?
Yun ang ibig sabihin ng Biblia. Kaya lang, mahirap talaga ito. Kaya lang, bakit natin kailangan basahin? Kasi nga, pag hindi mo alam yung salita ng Diyos, pwede kang malaglag dito. Malaglag ka rito. Kasi ang standard ng mundo ngayon, alin? Kapag mahal mo ako, patunayan mo. Kaya nga may nagalit sa akin. Alam mo, sister, huwag po sana kayo magdamdam. Kasi kapag ka naging born again na po kayo, ayusin mo na yung buhay mo. Paano mo ayusin yung buhay mo? Kaya lang, baka naman takot ka, syempre, naiwanan ka. Ganun talaga yun. Kaya, alam mo, hindi naman talaga madali eh. Because there are places hindi mo na pwedeng puntahan. Kapag ikaw talaga ay gusto mong isaayos ang buhay mo sa Panginoon, kung handa ka na. Amen? Alam niyo, medyo mabigat ito, kaya lang, kailangan natin basahin. Sabi niya, di ba? Although Paul remained unmarried and extolled celibacy as a valid choice, Christianity honors marriage and does not forbid it. Furthermore, while the Israelites adhered to dietary restrictions for the purpose of distinguishing themselves from other nations, this practice ended after Jesus declared all food to be clean. Now, dietary choices are determined by personal conviction. Personal conviction. That is Romans chapter 14, verse 1 to 4. We don't have much time para puntahan natin yun. Pero, I believe, tinuro ko na yan sa book of Romans. Nandun po yan sa ating pong YouTube. By imposing such dietary restrictions, the false teachers were detracting from the freedom and liberty that believers have in Christ. Meron tayong liberty na kasi na natanggap sa Panginoon. The broader symbolism of 1 Timothy chapter 4, verse 3, relates to the ongoing struggle between legalism and grace within the Christian faith. Within the Christian faith ito, throughout history, the church has grappled with various forms of legalistic teaching that seek to impose human regulations and traditions on the gospel message. This verse serves as a reminder that true faith is not about following a set of rules and regulation, but about embracing the grace and freedom found in Christ. Hallelujah! Kapag alam mo yun, yung identity mo, yung freedom na natanggap mo sa Panginoon. So from a theological perspective, 1 Timothy chapter 4 verse 3 underscores the importance of discernment and sound doctrine within the church. It encourages believers to be vigilant and discerning when it comes to teachings that contradict the truth of the Gospels. It also emphasizes the need to ground our beliefs in the knowledge of the truth as revealed in God's Word. Sabi sa Colossians chapter 2, verse 22 to 23, pakinggan nyo. Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3. Ang mga ito'y utos at katuruan lamang ng tao at nauukol sa mga bagay na nauubos kapag ginagamit sa kanunuan para mangayon sa kanunungan ang dalawang uri ng pagsamba, pagpapakumbaba at pagpapahirap sa sariling katawan. Ngunit ang mga ito ay walang silbi sa pagpigil sa hilig ng daman. Ayun. Actually, sa ibang version, sabi niya dyan, ang mga ito'y batay lang sa utos at turo ng tao tungkol sa mga bagay na nawawala pagkatapos kainin at inumin. Sa unang tingin, tandaan nyo, sa unang tingin, parang may karunungan ang mga ganitong katuruan tungkol sa gusto nilang pagsamba, pagpapakumbaba, at pagpapahirap sa sariling katawan. Sa biglang tingin, parang maganda. Yun. Akala kasi nila yung pagsamba na ginagawa nila, ito yung nakalulugod sa Panginoon. Akala nila yun. Here, we can learn a lot about the nature of false teaching from the warning of Scripture. False teachings often have the appearance of truth, and may even seem wise, but they are best teachings of men. Maganda yun, pero teachings of men. Colossians chapter 2, verse 22, dito sa binasa natin, and at worst, doctrines of demons in 1 Timothy chapter 4, verse 1, this message is a cautionary reminder of the dangers of legalism and false teaching within the church. Bakit?
Kasi why? It underscores the importance of holding fast to the truth of the gospel and resisting any attempts to distort or add to it. This verse challenges believers to stand firm in the liberty and grace that is found in Christ alone, and to reject any form of legalism that seeks to undermine the sufficiency of His Word. So mahalaga na kailangan alam natin yung liberty, yung kalayaan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon nung ikaw ay nanampalataya na sa Panginoon. So hindi ka nasaklaw ng mga kautosang ito. Di ba? Yung mga pagkain, yung mga inumin na mga yan, enjoy mo lang. Enjoy mo yung mga yan. Mga kaloob ng Panginoon yan eh. Tiyakin mo lang na yung ginagawa mo ay nagbibigay ng kapurihan, kaluguran sa Panginoon. E nalulugod ba ang Panginoon dyan? Di pagpatuloy mo. Di ba? Pero sa tingin mo, hindi naman nalulugod. Mayroon na istumble dahil sa ginagawa mo, pinagkakasala ka. Bakit? Sabi ng Biblia, ang nakakaalam ng mabuti, hindi niya ginagawa, nagkakasala. Verse 4. Dalawang verse na lang. For every creature of God is good, and nothing to be refused if it be received with thanksgiving. Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. Diba sis, mabuti? Mabuti. At walang dapat ipalagay na masama. Sa halip ay dapat tanggaping may pagpapasalamat. So these false teachings included the prohibitions of certain foods and the requirements of abstinence from marriage. Paul corrects this misunderstanding by affirming the truth that all of God's creation is good and should be received with thanksgiving. Amen? The theme of this verse is the goodness of God's creation and the importance of gratitude. The importance of gratitude. This verse reminds believers that God created all things, and therefore all things are inherently good. This includes not only food and drink, but also the natural world and other aspects of creation. In the Old Testament, certain dietary laws and restrictions were given to the Israelites as part of their covenant with God. However, pakinggan niyo ito, with the coming of Jesus Christ, there was a shift in understanding regarding these laws. In the New Testament, it is made clear that believers are no longer bound by these dietary and regulations. So enjoy mo lang kumain ng, kung may lobster, enjoy mo na. Pwede na. May lechon, pwede na. Di ba? May sugpo, pwede na. Nung araw sa kanila, hindi pwede yun. Di ba? So, alam mo yon. So, symbolically, this verse represents the grace and freedom that comes through Jesus Christ. It reminds believers that they are no longer under the burden of the law, but are now free to enjoy and partake of God's good gifts. The emphasis on thanksgiving also underscores the importance of gratitude in the Christian life. By receiving all things with thanksgiving, believers acknowledge God as the source of all good things and demonstrate their dependency on Him. This verse is a powerful reminder of God's goodness and the freedom that believers have in Christ. This verse is a foundational principle for Christian living, encouraging believers to embrace God's gifts with thanksgiving and to recognize His goodness in all aspects of life. Marami kasing nalilito eh. Sabi nila, the God of this world, di ba, has blinded the minds of unbelievers. Satan is the God of this world. Ang Diablo, si Satanas, ang Diyos ng sanlibutan ito. Di ba, kita mo? Kaya, huwag mong ibigin yung sanlibutan. Tama ka naman doon. Pero anong ibig mong sabihin yun? Minsan kasi nagkakamali sa pagpapaliwanag. Remember, sabi din ni Jesus, for God so loved the world. O, kita mo? Pero bakit sabi mo? Satan, sabi gano'n, the God of this world. Pero nagkamali doon, pag hindi mo tinuloy yun, has blinded the minds of unbelievers. Blinded sino? Yung minds ng mga unbelievers, hindi believers. Kasi yung mga believers, hindi na blinded. Bukas na yung kanilang spiritual eyes, nabuksan na. Okay? Ngayon, ang tinutukoy niya, na yung mundo na ito,
Hindi yung mga taong nakatira sa mundo kasi mahal ng Panginoon yun. Ang tinutukoy niya doon, yung sistema ng mundo ay masama. The system of the world. Hindi pag binasa mo yung kagad i-interpret mo. That's why it's very important, my brothers and sisters, to understand the context of the Bible. Kasi kapag hindi mo naintindihan yun, di ba, dapat huwag natin ibigin yung mundong ito. Bakit hindi mo ibigin yung mundong ito? Bigay nga sa iyo ng Panginoon yan. Lahat ba masama yung nasa mundong ito? Hindi masama. Alin yung masama? Yung sistema. Kaya yung sistema, huwag kang umayon sa takbo ng mundong ito. Yun ang huwag mong aayunan. Mag-iba kayo, sabi niya ng isip. But be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Amen. Amen? Verse 5. Last verse. For it is sanctified by the word of God and prayer. King James Version. For it is made holy by the word of God and prayer. Sapagkat ang mga ito ay nililinis ng salita ng Diyos at ng panalangin. Hallelujah! Very clear, di ba? So this verse is a part of the pastoral epistles, which were letters written by the Apostle Paul to his disciple Timothy and Titus to provide guidance and instruction in their roles as leaders in the early Christian church. Kasi nga, nagpapastor siya sa church eh. So kailangan at least alam niya kung paano niya ituro ito sa kanyang congregation. So in this passage, Paul is addressing the issue of food. Lagi kasi may problema niya pagdating sa pagkain, di ba? Pagdating sa pagkain, hindi mo ma-underestimate dyan kasi may natitisod dyan dahil sa pagkain. Kaya sa New Testament, pinag-usapan nila, kaya nga naglagay sila ng mga deacons dyan eh. Kayo magkasikaso dyan. Kasi nagkahagulo minsan eh. Amen? Kaya praise God, glory to God dito, may naka-assign. Amen? Amen. Sino ba naka-assign ngayon? Salmiya. Yun. Sila yung magluluto, sila yung mamalingke, sila mag-serve. Pero next week, bawi sila. Sila naman yung uupo, sila naman yung pagserservan. So mayroong order. God bless you mga kapatid. Amen? Amen. Walang nagre-reklamo. Kasi bakit ako magbubugas na naman ngayon, ako magluluto? Hindi. Next week, hindi naman ikaw eh. Amen? Amen. Are you with me? Amen. So in this passage, Paul is addressing the issue of food and dietary restrictions, emphasizing that all food is made holy by the word of God and prayer. So the theme of this verse revolves around the idea of sanctification, which refers to the act of making something holy or setting it apart for sacred use. So in the context of 1 Timothy chapter 4 verse 5, Paul is addressing the Jewish dietary laws that were still being observed by some early Christians. These laws, found in the Old Testament, included prohibition on certain foods such as pork and shellfish. Halimbawa, ikaw, gusto mong hindi ka kumain nun kasi para sa'yo, madumi pa rin yun kasi ito yung nagbibigay sa'yo ng kabutihan para sa Panginoon. Eh para sa'yo yun, hindi ka kumakain, di wag mong gawin. Pero wag mong pagbawalan yung kapatid mo. Hindi pinagbabawal ng Diyos eh. Bakit mo pinagbabawal? Liberty in Christ na yun eh. Pero kung ayaw mo, nasa sa'yo yan. Halimbawa ako, di ako kumakain ng balot eh. Di ako kumakain ng balot eh. Di ba? Kasi para sa akin, hindi yun eh. Hindi maninis yun sa Panginoon. That is my conviction. Pero hindi ko sasabihin sa'yo, huwag kang kumain ng balot ha. Eh baka ikaw, gusto mo yung balot eh. Nasa konsensya mo yung pag-aralan mo. Halimbawa ako, di ako kumakain ng dinuguan. Di ba? Di ako kumakain ng dinuguan eh. Di ba? Kumaya, pag-usapan natin yan. Mas mas mahaba-haba. Ano yan, kalahating oras na pag-aaral yan eh. Ito, paliwanag. Halimbawa ako, di ako kumakain ng balot, di ako kumakain ng dinuguan, di ako kumakain ng mandiol. Eh, yung iba sa inyo kumakain eh. Di ba? Di ba? Pero hindi ko sasabihin sa'yo, kasalanan niya, huwag kang kumain ha. Kasi pagka di ka kumain yan, di ka talaga anak ng Diyos, di ka talaga Kristiyano. Sa akin na lang yun, it's my conviction. It's my own conviction. Because the kingdom of God is not a matter of eating and drinking. It's a matter of rin. Made holy by the word of God and prayer. Sapagkat ang mga ito ay nililinis ng salita ng Diyos at ng panalangin. Ikaw na lamang yun. Tiyakin mo lamang na walang matitisod sa ginagawa mo.
Last time, mayroong bumisita. Nung nasa city ako, may naghanda yung sarap adobo yung munggo tapos mayroong baboy. Meron akong katabi, Palestino. Nag-prepare sila, sabi ko sa kapatid. Nilagay sa table Sabi ko, sister, ibalot nyo na lang ako. Tapos sabi, basta ka pala kumakain ng baboy. Sabi ko, masarap yan, balot mo na lang. Mamaya ko na nakakain. Pinaliwanag ko sa kanya, kasi meron akong katabi. Hindi dahil hindi ako makain. Pero, for respect, ayoko siyang matisod dahil doon. Hindi bali sa akin, wag na munang uminom at kumain ng karne. Kaysa may matisod naman sa akin. Para sa akin. Nung pag-uwi ko ng bahay, di ininit ko, di kinain ko. Sarap. Are you with me? Amen. Sabi mo sa'yo katabi, maliwanag na ba? Maliwanag. Simple lang naman, di ba? Di na mayroon yung salita ng Diyos, di ba? Enjoy mo yan, kaloob ng Panginoon sa iyo eh. Di ba, pero huwag kang sinusumbatan ng budhi mo. Kung sinusumbatan ka naman ng budhi mo, ginagawa mo pa, kapit kasalanan na. Yun. However, Paul is making the point that through the Word of God and prayer, all food can be made holy and acceptable for consumption. The broader context of this verse includes the surrounding verses, which discuss the false teachings and ascetic practices that were prevalent in the early church. Paul warns Timothy about those who advocate for abstaining from certain foods and engaging in extreme sport of self-denial, as this practice do not lead to spiritual good or godliness. Instead, Paul emphasizes the importance of receiving all food with thanksgiving and sanctifying it through prayer. Symbolically, the act of sanctifying food through the Word of God and prayer represents the Christian practice of recognizing God's sovereignty over all aspects of life, including food that sustains us. Hindi naman dahil hindi ka kumain doon, mas banal ka na kaysa kanya. Hoy, hindi ako makain ng mga ganyan. Tsaka mahilig akong mag-fasting. Tsaka twice a week, hindi ako makain ng mga kani-kani. Mga ganyan, tuwing linggo, o kaya biyernes, hindi ako makain ng karne. Sa'yo na lang yun, between nyo sa Panginoon. Pero wag mo nang ituro yan sa iyong kapwa. Di ba? Hindi, basta ako, pagka mahal na araw, hindi ako naliligo. Ikaw na lang pag maligo. Pero wag mo nang idamay yung iba. Di ba? Kasi, hindi naman doon nakukuha yan, kapatid eh. Eh gusto mo, sa buong linggo lang, paano naman yung ibang araw? Sabi ng Biblia. Dapat, kung gusto mo talagang sumunod, consistent ka, buo. Because whoever keeps the whole law, stumble at just one point, he is guilty of breaking them all. Amen? Amen. So by offering a prayer of thanksgiving and consecration over our meals, we acknowledge that all good gifts comes from God and express our gratitude for His provisions. This act also serves as a reminder of our dependence on God for our daily sustenance and invites His presence into our lives. Paul is promoting a message of unity. Unity ito, message of unity and acceptance. Message ito talaga, message of unity and acceptance within the Christian community. Hindi tayo madidivide dahil dito lang sa pagkain na ito. This stands in contrast to the divisive attitudes and legalistic practices that were prevalent at the time. The principle of sanctifying food through prayer transcends cultural and dietary differences, demonstrating that all believers, regardless of background or tradition, are united in their faith in Christ. Kasi nga, nung panahon na yon, may mga Israelita, may mga Israelites, may mga Diyos, may mga Gentiles, pareho sila naging Kristiyano. Iba-iba yung background nila. Di paano ngayon doon? Ayaw ngayon makisamang kumain yung mga iba, mga Kristiyano. Tapos yung iba, sila, dito tayo sa isang table, dito tayo sa isang table kasi doon sila, kumakain sila ng ano. So, pinaliwanag ito ni Paul. Di ba? So, additionally, the emphasis on the Word of God is sanctifying food underscores the importance of aligning our action within the principles and teaching found in Scripture. By grounding our practices in the truth of God's Word,
we can ensure that our actions are in harmony with His will and purpose for our lives. So in conclusion, would you stand up, my brothers and sisters? In conclusion, 1 Timothy chapter 4, verse 5 conveys a powerful message about the sanctifications of food through the Word of God and prayer. So through this verse, Paul addresses the cultural and religious dynamics of the early church while also imparting timeless wisdom about the spiritual significance of our daily activities. So the themes of sanctification, unity, and the authority of Scripture resonate throughout this passage, offering valuable insights for believers seeking to live out their faith in a meaningful and holistic manner. Amen? Would you pray with me?